Nagsimula ang palabas sa isang sikat na musician sa South Korea na nagngangalang Minho. Siya ay isang napakahusay lalo na sa pagsusulat ng mga kanta. Lagi siyang abala sa paglikha ng bagong musika, subalit isang araw si Minho ay natitigilan dahil hindi siya makaisip ng anumang bagong kanta. Napansin din ng kanyang manager na si Kung Hyun ang bakanteng music book ni Minho at napagtanto na may problema. Iminungkahi ni Kung Hyun na kailangan ni Minho na umibig para mayroon siyang inspirasyon, ngunit hindi ito pinansin ni Minho at nagpas siyang lumabas para mamasyal. Para maiwasang makilala ng mga tao, nagsuot siya ng sunglass at hoodie at pumunta sa park na malapit sa kanyang bahay. Sa sandaling iyon, isinama niya ang kanyang mahal na aso na si Brown para may kasama. Samantala, ang isang turistang Chinese na nagngangalang Lingling ay naghahanda ng umalis mula sa South Korea. Nakapag-checkout na siya mula sa kanyang hotel, ngunit dahil malayo pa naman ang oras ng kanyang flight, nagpa siya ang dalaga na galugarin at kumuha ng larawan ng mga magagandang lokasyon sa South Korea. Nais ni Lingling na kumuha ng kanyang mismong larawan ngunit siya ay nabigo dahil walang sino mang naroon para siya ay tulungan. Hindi nagtagal, si Minho ay naglalakad sa park kung saan naroon si Lingling. Naisip ng dalaga na humingi ng tulong mula kay Minho. Sa lugar ni Minho, ang kanyang stylist na si Bomi ay dumating na may dalang pagkain at tinanong si Kung Hyun kung nasaan si Minho. Kalmadong tugon ni Kung Hyun na si Minho ay lumabas, at si Bomi ay nagpanik. Nag-aalala siya tungkol sa kung anong suot ni Minho, dahil kung hindi maayos ang kanyang damit ay maaaring sisihin siya ng mga tagahanga at tatawagin siyang walang alam. Sa park, nilapitan ni Lingling si Minho. Sinisikap ng musikero na takpan ang kanyang mukha dahil nag-aalala ito na baka kunan siya ng sapalarang larawan. Hiniling sa kanya ni Lingling sa wikang Mandarin na kunan siya ng larawan kasama ang park. Dahil hindi ito naintindihan ni Minho, sinikap ng dalaga na sabihin sa wikang Ingles. Ngunit sa sandaling iyon, sa halip ay naisip ni Minho na gusto lang ni Lingling na kumuha ng larawan kasama siya. Suminyas ito na hindi siya maaaring magpakuha ng larawan kasama ang tagahanga. Ikinalungkot ito ni Lingling at naisip na hindi gustong tumulong ni Minho. Napagtanto ito ng musikero kaya naman ay pumayag din siya, at tinanggal ang kanyang hoodie at sunglass. Pagkatapos ay nag-pose para sa larawan, ngunit siya ay naguguluhan dahil si Lingling ay hindi kumukuha ng larawan niya. Muling ipinaliwanag ni Lingling na gusto lamang niyang magpakuha ng larawan sa park. Sa wakas ay naunawaan ito ni Minho at napahiya. Pagkatapos ay biglang hiniling ng dalaga na magpakuha ng larawan kasama si Brown na aso ni Minho. Pagkatapos tulungan ni Minho, abala si Lingling sa pakikipaglaro kay Brown. Medyo nainis naman si Minho dahil hindi man lang nagpasalamat si Lingling. Ngunit habang pinagmamasdan ni Minho si Lingling habang nakikipaglaro kay Brown, bigla siyang nagkaroon ng ideya para sa kanta. Habang hinahabol si Brown, hindi napansin ni Lingling na nalaglag ang kanyang flash drive kung saan natagpuan ito ni Minho sa kalaunan nang sila ay naghiwalay ng landas. Hindi nagtagal, si Lingling ay bumalik para ibalik si Brown kay Minho na ngayon ay tumutugtog ng kanyang gitara. Napabilib naman ang dalaga sa kanyang husay sa pagtugtog, lalo na nang binanggit ni Minho na siya ay isang musikero. Tila interesado sila sa isa't isa, kaya naman ay nagpalitan sila ng kanilang line account para makipag-ugnayan. Habang nasa daan papunta sa airport, nakatanggap si Lingling ng mensahe mula kay Minho kung saan ipinakita ang flash drive na kanyang nalaglag. Sa sandaling iyon ay napagtanto ni Lingling na nawala niya ang isang bagay na mahalaga. Sinabi niya kay Minho kung gaano kahalaga ang flash drive na iyon para sa kanya. Samantala, si Kung Hyun at Bomi ay nakaupo sa park at ini-enjoy ang ilang beer at fried chicken. Si Bomi ay nagulat dahil si Minho ay gagawa ng paraan para ibalik ang flash drive sa isang babae sa airport kahit na pwede naman niyang ipagawa sa iba. Naisip ni Kung Hyun na maaaring si Minho ay na love at first sight sa babae. Si Bomi na hindi naniniwala sa love at first sight ay hindi nakumbinsi sa sinabi ni Kung Hyun. Sa airport, si Minho ay nagmamadali hanggang sa natagpuan niya si Lingling. Nagulat ang dalaga na si Minho ay naroon para ibalik ang kanyang flash drive.
Pagkatapos magpaalam kay Lingling, tumambay muna si Minho sa harap ng airport at nakikipag-usap kay Brown tungkol sa dalaga. Nakatanggap siya ng mensahe kay Lingling mula sa line kung saan ay nagpapasalamat ito sa kanya. Pagkatapos ay ipinakita ni Minho ang thank you sticker kay Brown, iniisip niya kung dapat ba siyang sumagot. Naisip niya na maaaring si Lingling ay isang tagahanga at nagpas siyang mag-reply gamit ang sticker. Si Brown ay tumahol ng malakas kaya naman ay nagulat si Minho at di sinasadyang naipadala ang love sticker kay Lingling. Nagpanik si Minho at sinubukan niyang i-delete ngunit huli na. Nakita na ito ni Lingling at nagulat sa kanyang reply. Sinisikap ni Minho na pagtakpan ang kanyang kahihiyan kaya naman ay agad na ipinaliwanag na si Brown ang nagpadala ng sticker. Si Lingling ay hindi na nag-reply ngunit lihim na natuwa sa kanyang mensahe. Pagkaraan ng ilang araw, abala si Minho sa kanyang lugar ng trabaho. Siya ay nagtatrabaho para sa isang bagong kanta kasama si Brown sa kanyang tabi. Biglang nakatanggap siya ng mensahe mula kay Lingling na ngayon ay nasa China. Sila ay masayang nakikipag-chat sa isa't isa, kahit nasa pamamagitan lamang ng mensahe. Ipinadala rin ni Minho ang himig ng kanyang bagong kanta, at sinisikap na magsalita sa wikang Mandarin. Sa sandaling iyon, pinapakinggan ito ni Lingling at kinikilig habang naririnig ang boses ni Minho. Pagkatapos ay nagpadala ng praise sticker kay Minho. Nang malaman na ang babaeng nagugustuhan niya ay nag-enjoy sa kanyang ginawa, si Minho ay kinilig. Nagpatuloy silang mag-chat habang nakalimot sa oras. Sunod na umaga, si Minho ay nagising at agad na sinuri ang kanyang telepono. Umaasang nakatanggap ng mensahe mula kay Lingling. Siya ay nalungkot nang walang anumang nakitang mensahe mula sa kanya. Biglang may kumatok sa pinto at si Kong Hyun ay pumasok na may dalang almusal para kay Minho. Nang nakita si Minho na tulog sa sofa, naisip ni Kong Hyun na doon na siya nakatulog mula pa kagabi. Pagkatapos ay sinuri ni Kong Hyun ang computer para pakinggan ang bagong musika na nilikha ni Minho. Pagkatapos marinig ito, pinuri ni Kong Hyun ang kanta. Naisip na ito ang susunod na big hit ni Minho sa paparating na pagkikita kasama ang mga tagahanga. Ngunit umiling si Minho at sinasabi na wala siyang plano na i-release ang kanta. Nagulat si Kong Hyun dahil sigurado siya na magugustuhan ng mga tao ang kanta. Kasama ang mapaglarong ngiti, ipinahayag ni Minho na magiging abala siya sa pakikipag-date. Habang sila ay nag-uusap, nakatanggap si Minho ng mensahe mula kay Lingling, sinasabing umuulan. Agad namang sinabihan ni Minho si Kong Hyun na lumabas sa silid, nagkunwari na kailangan niyang magtrabaho. Ngunit ang totoo, gusto lamang niya na mag-reply kay Lingling na walang sino man sa paligid. Agad namang umalis si Kong Hyun nang hindi na nagtatanong dahil kilalang kilala na nito si Minho. Nang wala na doon si Kong Hyun, nag-reply si Minho kay Lingling at sinasabing gusto niya ang ulan. Pagkatapos ay ni-record ni Lingling ang pagpatak ng ulan mula sa bintana ng kanyang silid, at pagkatapos ay ipinadala ang video kay Minho. Nakangiti naman ang binata habang pinapanood ito at inspirado para sa kanyang kanta. Agad na inilipat ni Minho ang video sa kanyang laptop, at nagsimula siyang tumugtog ng piano kasama ang patak ng ulan na nagsilbing background ng himig. Naaalala niya ang unang sandali ng pagkikita nila ni Lingling. Nang natanggap ni Lingling ang himig na nilikha ni Minho, kinikilig siya at ipinakita sa kanyang manika na tinawag niyang Connie. Habang yakap-yakap ang manika, tahimik niyang sinabi na gusto niya si Minho. Sa sandaling iyon, patuloy silang nakikipag-chat sa isa't isa sa buong araw, at ganon din sa gabi. Nang si Lingling ay hihiga na sa kanyang kama, nagtanong si Minho kung gising pa ba siya. Nag-reply naman ang dalaga na siya ay nakikinig sa kanyang kanta, at ikinagagalak naman ito ng binata. Pagkatapos ay sinubukan niyang mag-video call ngunit si Lingling ay nagpanik at agad na humarap sa salamin. Siya ay nag-aalala na baka hindi maayos ang kanyang hitsura sa harap ni Minho. Nang dahil dito, di sinasadyang nakaligtaan ang video call at ikinabigo naman ito ng binata. Nagtataka siya kung bakit hindi ito sinagot ni Lingling. Habang si Lingling ay patuloy na natataranta, nagbigay siya ng mensahe na sinasabing siya ay inaantok at hiniling kung pwede bang bukas na sila mag-video call. Sumang-ayon naman ang binata, at si Lingling ay nakahinga ng maluwag, nakangiti habang iniisip ang binata.
Pagkatapos ay humiga siya sa kanyang unan, at sa kanyang imahinasyon ay nakasandal siya sa balikat ni Minho. Sunod na umaga, kakatapos lang ni Minho na maligo at agad na humarap sa salamin. Naghahanda siya para sa video call nila ni Lingling. Sa parehong sandali, si Lingling ay nag-aayos din ng kanyang sarili para magmukhang maganda sa harap ng lalaki na kanyang pinapangarap. Kahit na kinakabahan ang dalaga sa una, nagkaroon ito ng lakas ng loob na siya mismo ang unang tatawag kay Minho. Sa parehong sandali, dumating si Bomi sa bahay ni Minho dala ang suit na hiningi ng binata. Siya ay nagulat dahil sa pagkakaalam niya ay wala namang event si Minho sa araw na iyon. Kaya siya ay nagtataka kung bakit kailangan ni Minho ng suit. Hindi nagtagal, narinig ni Bomi na nagri-ring ang telepono ni Minho. Agad niyang tinawag si Minho na naroon pa rin malapit sa bathroom para sabihin na si Lingling ay tumatawag. Ngunit si Minho ay abala habang pinapatuyo ang kanyang buhok gamit ang hairdryer at walang anumang narinig. Dahil hindi lumabas si Minho ay nagpasya si Bomi na magbiro, at sinagot ang tawag mula kay Lingling. Nagulat ang dalaga na makita si Bomi, isang babaeng hindi niya kilala na bigla na lang sumagot sa tawag. Nang walang sinasabi, agad na ibinaba ni Lingling ang tawag. Naguguluhan si Bomi kung bakit agad na pinutol ni Lingling ang tawag. Naisip na baka ito ay dahil sa hindi pagkakaintindihan sa lengguwahe. Ngunit ang totoo, si Lingling ay nasaktan dahil naisip niyang si Bomi ay girlfriend ni Minho. Ilang sandali pa, si Minho ay handa nang makipag-video call kay Lingling. Nakangiti siya sa kanyang telepono at nagpas siyang tumawag. Ang kanyang unang tawag ay walang sagot, kaya naman ay sinubukan pa niyang tumawag ng ilang beses, ngunit hindi pa rin sinasagot. Si Minho ay nagulat at medyo nag-alala, nagtataka kung bakit hindi sinasagot ni Lingling ang kanyang tawag. Mukhang maayos naman ang lahat kagabi. Pagkatapos ay nagpadala siya ng mensahe, tinatanong kung mayroon bang nangyari. Habang naghihintay sa tugon ni Lingling, si Minho ay tumugtog ng piano habang nagtataka kung bakit hindi na sumasagot si Lingling sa kanyang mensahe at sa video call. Habang lumalalim ang gabi, lalong nalulungkot si Minho dahil hindi pa rin nagre-reply si Lingling sa kanyang mga mensahe. Siya ay nakaupo sa park at suot pa rin ang suit, kasama si Brown sa kanyang tabi. Sinisikap na mapasaya ang kanyang sarili, kaya naman ay patuloy niyang tinitignan ang kanyang telepono. Umaasa sa notification mula kay Lingling, subalit walang dumating. Dahil sa kalungkutan ay hindi niya napapansin si Brown na sinusubukang makipaglaro sa kanya. Patuloy na iniisip ni Minho si Lingling ng sobra kaya nawalan siya ng interes sa anumang bagay, kahit ang pagsusulat ng kanta na madalas niyang ginagawa. Nakaupo lang siya habang nangangarap ng gising kaya naman ay nagsimulang mag-alala sina Kung Hyun at Bomi tungkol sa kanya. Batid ni Kung Hyun na si Minho ay na-heartbroken dahil hindi niya makontak si Lingling. Nagsimula silang magtaka kung ano ba talaga ang nangyayari kay Lingling. Samantala, si Bomi ay nagi-guilty at nagsimulang umiyak sa harap ni Kung Hyun. Nagulat si Kung Hyun at nagtanong kung bakit ito umiiyak. Sa wakas ay inamin ni Bomi na siya ang dahilan ng hindi pagkakaunawaan ni Minho at Lingling. Si Kung Hyun ay mas lalong naging mausisa at hiniling kay Bomi na tumigil na sa pag-iyak at ipaliwanag kung ano ang nangyari. Hindi nagtagal, ipinagtapat ni Bomi na sinagot niya ang video call kahapon mula kay Lingling ngunit wala siyang anumang sinabi kay Lingling. Gayunpaman, hindi lubos pinaniwalaan ni Kung Hyun si Bomi at naisip na mayroon siyang bagay na itinatago. Pinilit niya na sabihin nito ang buong katotohanan. Pagkatapos ay inamin ni Bomi na sinagot niya ang tawag ni Lingling nang si Minho ay nasa bathroom. Tinutokso niya si Lingling sa pamamagitan ng pagkukunwari na siya ay girlfriend ni Minho. Nang nalaman ito, naiinis si Kung Hyun sa ginawa ni Bomi at sinabihan ito na ipaliwanag niya agad ang lahat kay Lingling. Pagkatapos ay agad na nagpadala ng mensahe si Bomi kay Lingling at sinisikap na ipaliwanag ang totoong nangyari. Tulad ni Minho, si Lingling ay na-heartbroken at nagpas siyang magmukmok na lang sa kanyang kwarto. Hindi niya pinapansin ang sinumang tumatawag sa kanya mula sa labas ng kwarto. Hinihiling sa kanya na kumain. Tugon lamang ni Lingling na hindi siya nagugutom at ayaw niyang maistorbo. Ilang sandali pa, nagring ang telepono ni Lingling kasama ang ilang mga mensahe.
Patuloy siyang nalulungkot at nababalisa kaya naman ay hindi niya pinapansin ang mga mensahe at mga tawag. Si Bomi na nagsisikap na humingi ng tawad ay lalong nagiging desperada at patuloy na nagpapadala ng mensahe kay Lingling. Para liwanagin ang hindi pagkakaunawaan, si Bomi ay pasimpleng kumuha ng larawan ni Kong Hyun at ipinadala kay Lingling. Sinasabing si Kong Hyun ay ang kanyang boyfriend. Nang nakita ito ni Kong Hyun ay nagtanong kung bakit sinabi ni Bomi kay Lingling na siya ang kanyang boyfriend. Agad na ipinaliwanag ni Bomi na wala siyang ibang paraan para makumbinsi si Lingling na hindi siya girlfriend ni Minho. Lihim na napangiti si Kong Hyun, kinilig ito nang tinawag siyang boyfriend ni Bomi kahit na ito ay pagpapanggap lamang, habang si Bomi ay napahiya. Kalaunan, si Minho ay nasa recording studio habang sinusuri ang mga awit na gumagawa ng cover sa kanyang kanta. Sa likod niya, si Kong Hyun at Bomi ay abala sa kanilang telepono. Nagchat-chat sila sa isa't isa kung ano ang ginawa ni Bomi kanina. Sa ilang saglit ay pareho nilang nagugustuhan ang isa't isa. Sa wakas ay pareho nilang inamin ang kanilang nararamdaman, at plano nilang sabihin kay Minho ang tungkol sa kanilang relasyon. Habang sila ay nahihiyang nagtitinginan, si Minho ay lumingon at sa wakas ay napansin niya na mayroong espesyal na bagay na nangyayari sa pagitan ng kanyang manager at sa kanyang stylist. Dinala ni Minho sina Kong Hyun at Bomi sa labas ng recording studio para tanungin sila tungkol sa kanilang relasyon. Humingi din siya ng tulong mula sa dalawa para linawin ang hindi nila pagkakaunawaan ni Lingling. Sumang-ayon naman si Bomi ngunit inamin niya na hindi niya magagawang mag-isa, at sumulyap kay Kong Hyun para sa suporta. Kahit na medyo nag-aatubili, si Kong Hyun ay sumang-ayon na tumulong ngunit sa isang kondisyon na ipangako ni Minho na tapusin ang kanyang kanta at ipagpatuloy ang planong world tour. Sumang-ayon si Minho sa mga kondisyon ni Kong Hyun. Sa kabilang banda, si Lingling ay nakatanggap ng surprise package. Binuksan ito at nakita ang dalawang manika kasama ang plane ticket papunta sa South Korea at ito ay nakapangalan sa kanya. Gamit ang ticket, si Lingling ay muling bumiyahe sa South Korea kung saan tinanggap siya ni Bomi at Kong Hyun na may dalang malaking banner sa airport. Nagulat si Lingling na makita ang manager at ang stylist ni Minho na naroon, lalo na nang niyaya siyang pumunta sa isang lugar. Naglakad sila patungo sa ground floor ng airport hanggang sa napansin ni Lingling ang karamihan ng tao. Nakiusap sina Kong Hyun at Bomi sa mga tao na paraanin sila. Pagkatapos ay nakita ni Lingling ang isang piano na may dekorasyon ng mga romantikong bulaklak. Hindi nagtagal, si Minho ay nagpakita at umupo sa harap ng piano. Ikinagulat ito ni Lingling at naisip na si Minho ay nagsasagawa ng pakikipagkita sa mga tagahanga. Bago tumugtog si Minho, nagpadala siya ng mensahe kay Lingling, sinasabing ang kanyang performance ay para sa kanya. Habang binabasa ng dalaga ang mensahe, namula ang kanyang pisngi habang ang karamihan ay nagpalakpakan habang nakikinig sa magandang musika na tinutugtog ni Minho. Sa sandali ng performance, patuloy na nakangiti at puno ng kagalakan ang dalaga. Habang si Minho ay tumutugtog, naalala niya ang kanilang unang pagkikita sa park at ang hindi pagkakaunawaan na nangyari kailan lang. Sa pagtatapos ng kabuuan ng serye, tapos na si Minho sa pagtugtog ng piano at tumingin kay Lingling. Habang paalis ang mga tagapanood, lumapit siya kay Lingling habang nakangiti. Sa paraan ng pagtingin nila sa isa't isa, malinaw na ipinapakita ni Minho at Lingling ang kanilang pagmamahal sa isa't isa. Sa muling pagkikitang ito, sa wakas ay naging malinaw ang lahat tungkol sa kanilang hindi pagkakaunawaan. Ano ang masasabi mo sa seryeng ito? Mag-comment lang po sa ibaba, at kung nagustuhan mo ang video, mag-like at mag-subscribe para ma-notify kayo sa susunod nating upload. Maraming salamat!